Ay, Nasa linya ng aming telepono si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Ma'am Dana, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Good morning po. Morning Good po. morning po sa inyo. Alright. So, ang tanong ngayon ng mga babae natin, kailan iuwi si Alice Guo? Yes, sa ngayon po sir, wala pa po tayong schedule pero yung mga tauhan po natin doon nakikipag-ugnayan with Indonesian Immigration and Indonesian Police. Nagsosort pa po sila doon ng documentation para kay Alice Guo kasi kanina lang po yung arrest, kanina lang madaling araw. But we're expecting po very soon at mukhang magiging parehas po yung procedure doon sa procedure po na ginawa nung kay Sheila at kay Cassandra. So, ang gamit-gamit niya, ang passport ay yung Philippine passport na hawak niya kasi sinasabi ng Senate, hindi siya si Alice Guo, di ba? Siya ay, sino ba yun? Pangalan nung... Go Waping. Yun. Si Go Waping. Oo. So, Yes, Philippine Kong. passport ang gagamitin niya. Yes, Kong. Philippine passport po ang gagamitin niya pagdating po dito sa Pilipinas. At doon na po siya ito-turn over doon sa mga ahensya na hinahabol siya. With immigration po, meron din po siyang kakaharapin na deportation proceedings kasi tinuturing na po natin siya as illegal alien na nag-misrepresent po ng kanyang identity at nationality. Pero, which takes precedence, ma'am? Meron siyang, I believe, kaso dito sa ating bayan. So, may mga, I believe, kung hindi po ako nagkakamali ba, may mga criminal cases yata ang isinampa sa Oo, kanya. human trafficking. Ay, paano ho ito? Kailangan ba i-serve niya yung kanyang sentence muna or what? Yes, kung pwede pong sabayan na umaandar yung kanyang deportation case at saka yung all her court cases and other accountabilities here in the Philippines. Kahit po mauna na ma-resolve yung deportation case niya, hindi po natin pwedeng i-implement yan up until matapos po yung mga kaso niya and accountabilities here in the Philippines. Kung sinabihan po siya ng korte that she has to serve time here in the Philippines, tatapusin po muna yung sentensya na yon bago po tayong makapag-implement ng deportation. Ayun, malinaw. Okay. Anyway, so ang mag-escort sa kanya pabalik ay yung mga Philippine Immigration Authorities natin. Meron na po tayong pinadala doon na team para po doon sa pagbalik niya dito sa Pilipinas. Alright. Miss Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po and good morning. Nasa linya ng aming telepono si Public Order and Safety House Committee Chair Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna. Magandang umaga, Chairman Dan. Good morning, sir. Good morning po. Kailan ho ba? Nahuli na rin si Alice Guo. So, nakapila ba ito sa inyong quad committee ngayon? Itong si dating Mayor Guo para maimbestigahan? Ako, I'm pretty sure kasi nag-file na ng kaso ang SOJ dyan. Oh. So, they will take cognizance of her. Then siguro ay iimbitahan niya ng Senado. Kami naman ay hindi masyadong interesado na kay Alice Guo because we have already exerted din lahat ng mga bagay na gusto natin malaman sa kanya at hindi naman niya magsasalita because major player yan. So I believe that the testimony of Alice Guo, if ever that she will be invited in Senate, we will just follow yung mga sasabihin niya doon. Kasi kung mag-aano siya, mag-invoke siya ng kanyang right to remain silent dahil nga may kaso siya, then I think wala nang reason for her to appear in the House of Representatives.